Yan muli sa pong pinagpalang umaga mga kapatid. No? Kamusta po tayo? Pagod pa po ba sa biyahe kahapon? No? Medyo mahaba-haba po yung biyahe natin kahapon. No? Sapat po ba yung ating pong tulog? No? Yung ating pong pahinga? Pero huwag po tayong mag-alala dahil ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay ito pong the all-sufficient Christ. The all-sufficient Christ. Dito po titignan natin ito pong katapatan ng ating pong Panginoong Yesus sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, ito pong topic natin na ito ay kahapon pa lang, naranasan ko na po. Dahil kami pong ilang mga kabataan, kahapon walang baon. Kami po nila andeng. Pero umuwi po kami busog. Sobra pa. May dessert. Yung hipon, kila Ate Rosie po ata. Yung kanin namin, galing kila Ate Mean. Tapos yung dessert namin, may cinnamon roll nila Camille and crinkles, busog pa. Kahapon pa lang po, kahit wala kaming dala. Yan din. At iba pong mga kabataan, ay sapat at sobra pa. Kaya kahapon pa lang, naranasan ko na. May kita po natin itong pagpapala sa atin ng Panginoon. Pero tayo po ba mga kapatid, naniniwala po ba tayo na ang ating pong Panginoong Yesus ay sapat sa ating pong mga buhay? Yes, tayo po ay naniniwala sa bagay na yan, lalo-lalo na sa mga nakapila po for baptism, sa darating po natin na baptism. Mahalaga pong makita ng ating pong buhay sa ating Panginoong Yesus ay dito umiikot ang ating pong kasapatan sa ating pong mga buhay. Sapagkat kung tayo po ay kulang, marami po tayong bagay o marami pong bagay na inaalok ang mundo sa atin, para punan yung ating pong kakulangan at punan yung ating pong mga kahinaan. Dahil alam niyo po, ang mundo pong ito, sabi dito, ito po ay negosyo ng kakulangan. Laging po na itong pinapakita sa atin na hindi ka sapat, hindi sapat yung sweldo mo, hindi sapat yung itsura, hindi sapat yung achievement. Sino na lamang po dito yung sobra yung kanya pong sahod, yung kanya pong sweldo. Diba? Lagi pong, hindi naman kulang, minsan sapat lang. Pero sa mga sobra, pwede nyo pong ibigay, Pwede natin i-donate sa mga may kulang. Pero pag sinabi pong sahod, sweldo, yan po yung madalas sa sagot ng tao, kulang, wala, Pero kahit minsan sapat, ang sinasabi po natin lagi ay kulang at wala. Sa itsura, kapag yung ilong po medyo dapa, o di kaya pango, ang sagot natin, rhinoplasty, Pa tayo ibang bansa, kaya kay Belo, papaayos natin yan. O hindi kaya sa ating pong achievements, sa ating pong mga buhay, hindi sapat yung... Meron po ako minsan na kapitbahay, nagre-reklamo silang mag-ina dun po sa teacher o sa principal dahil nakuha lang daw po yung anak niya ng 88. Pagkakatanda ko pa. Pero ako, tuwan-tuwa na po ako sa 76 eh. Dahil hindi ko mapapalo, hindi ko mapapalakol si nanay. Pero marami pong mga bagay dito po sa mundo ang magpaparanas sa atin at ipaparamdam po sa atin ang kakulangan natin po dito sa mundo. Kaya naman po sa umagang ito ang ating pong titignan na hindi ang mundo ang sapat. Hindi po ang ating pong sarili. Hindi po ang pera, hindi po ang relihiyon natin. Kundi ito po ang ating topic, the all-sufficient Christ. Na sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay, tayo po ay naniniwala ang Diyos ay ating pong kasapatan sa ating pong mga buhay. Bago po tayong patuloy, tayo sumandaling manalangin. Muli o Diyos, sa mga oras na ito, handaan niyo po, Panginoon, ang aming pong mga puso at isipan upang pag-aralan, Panginoon, ito pong mensahe ninyo sa amin kung paano ang aming Panginoong Yesus ay aming kasapatan sa buhay na ito. Itong mundo, Panginoon, na maraming kakulangan, maraming kahinaan. Maraming salamat sa pag nag-aalok ang aming pong Panginoong Yesus at naghihintay sa amin na maging sapat sa aming pong mga buhay. Kaya ikaw ang siyang manguna sa mga oras na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaya po sa umagang ito ay may tatlo tayong bagay na atin pong titignan bilang kasapatan o mga bagay na pinupunan ng ating pong Panginoong Yesus sa ating pong buhay. Kaya nga po, the all-sufficient Christ. Kaya po ang ating unang point sa umagang ito ay ang kasapatan
sa atin pong kaligtasan. No, yan po ang pinakauna. Kaya nga po sa mga nakapila for baptism, ito po yung dapat ang isa sa mga una nating makita rin. No? Kaya nga po pinaghahanda tayo ng mga verses, no, or promises ng Panginoon, no, bilang panghawakan po natin na siya ay sapat sa atin pong kaligtasan. Ngunit, sapat po ba talaga, no, sa ang ating Panginoong Hesus para iligtas ang isa pong makasalanang tao? Dahil niyo po minsan mga kapatid, lalo na po sa mga bagong Kristiyano, minsan dumadating po sa point ng ating pong mga buhay na para pong may bumubulong sa atin, no, na kahit na tayo'y tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, tayo sumampalataya na, minsan parang may bumubulong sa atin na parang kulang pa, no? Kailangan pa nating galingan, kailangan pa nating dagdagan. Naalala ko po yung isang storya ng isa pong pastor. Siya po ay nagturo sa isang event ng mga Hollywood celebrities. At meron po daw sa kanya pumuntang isang gwapo, matipunong Indiano, no? At sabi niya, "Pastor, no, I want Jesus in my life." No, lumapit po siya sa pastor. At ang ginawa po nitong pastor, no, sinama, doon po sila sa gilid sa may kwarto, pinatanggap po ng through prayer, no, ating pong Panginoong Hesus, at sumampalataya ito pong taong ito. At pagkatapos po nilang mag-usap, sabi po na sa pastor, "Pastor, isn't it wonderful?" Ito po palang Indianong ito ay of course Muslim. No, kaya pa tuwang-tuwa itong pastor dahil first time niya makaka-win, no, ng isa pong Muslim dahil bibihira lang po ang ma-convert o hindi kaya maniwala sa ating pong Panginoong Hesus na Muslim. Kaya sabi niya po sa pastor, "Pastor, isn't it wonderful that I have Jesus and I have Muhammad?" No? Bali may dalawa na daw po siyang Diyos, no? Meron po siyang ating Panginoong Hesus and I have my God, my Muhammad, no? Dalawa yung kanya pong Diyos. Kaya alam niyo po minsan, ganito rin po ang ating iniisip. Pag mas marami, mas okay, no? Mas sigurado, mas tatalab yung kaligtasan kapag marami po tayong Diyos, no? Hindi kaya mas tatalab po ang kaligtasan kapag maganda ang ating pong performance, no, sa ministry o sa mga bagay na ito. Pero hindi po ganito mga kapatid. Tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang all-sufficient para maging kasapatan sa problema po nating mga tao. Yan po ang kasalanan. Kaya po ang unang katotohanan na dapat po nating makita dito, kung may kulang sa kaligtasan, hindi ito kaligtasan. At kung may kailangang idagdag sa ating Panginoong Hesus, hindi siya tapat o hindi siya sapat na tagapagligtas. Wala po tayong ganitong topic kung hindi rin po naging sapat ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya po sa unang bagay na ito na ating pong titignan, ay titignan natin ang persona ng ating Panginoong Hesus dito sa Colossians chapter 2 verse 9. No? Sabi po dito, "Sapagkat ang kaganapan ng Diyos ay nananahan kay Kristo sa katawang lupa niya." Dito po mahalaga makita natin na hindi bahagi ng Diyos si Kristo, no? Hindi siya nilikhang espiritu ng Diyos Ama. Hindi siya relihiyosong leader lamang na nabuhay po dito sa mundo. No, kundi ang persona po ng ating Panginoong Hesus, siya po ay sapat upang magligtas ng isa pong makasalanan. No, sapagkat ang dugong nananalaytay po sa ating Panginoong Hesus, dahil ang sa buong kapuspusan, sabi po sa ibang translation, ang buong kaganapan ng Diyos ay nanananahan sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya po bagamat dumaan siya kay Maria, ang dugong nananalaytay sa ating pong Panginoong Hesus ay hindi po may dugo nating pong mga tao. Kaya kung nga po kung may blood type na para i-test kung O ba yan or AB, no? Ay hindi po siguro madedetect, ano? Pero may mga ilan pong mga sumubok kahit po kay Maria and sa ating pong Panginoong Hesus, pero hindi po nila yan na nagawa. Pero ang punto lang po natin dito, no, ang dugo pong nananalaytay sa ating Panginoong Hesus ay dugo ng isa pong Diyos. At ito po ay pagpapatibay na ang persona ng ating pong Panginoong Hesus taglay ang katuwiran, being blameless and spotless, walang dungis at walang kapintasan upang maging sapat na handog sa atin pong kaligtasan. 1 Peter chapter 2, verse 22, sabi po dyan na hindi siya nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kaya po sa persona ng ating pong Panginoong Hesus, bakit po siya sapat na makakapagligtas sa atin? Dahil sa kanya pong katauhan, siya lamang ang hindi nagkasala. Sabi po sa 2 Corinthians, isang taong matuwid,
na hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Sa mabababaw na version po sa English, sabi po dito, Christ never sinned, but God treated him as a sinner. So Christ could make us acceptable to God. Kaya po mga kapatid, siya ay ganap na banal, ganap na Diyos, at ganap na tao na sasapat upang ituring din po tayong matuwid sa harap po ng isang banal na Diyos. Kaya po siya ay sapat sa ating kaligtasan sa paraan po ng pagturing sa atin na matuwid. No? Kaya po tayong iharap ng ating Panginoong Hesus sa Ama na tayo po ay matuwid. At pangalawa po dyan ay atin pong titignan, sapat ang ibinayad niya po sa ating kasalanan. Colossians chapter 2 verse 13, noong una, itunuring kayong mga patay dahil sa mga kasalanan ninyo. Subalit ngayon, binuhay kayo ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan. At sabi po dyan, at binura ang listahan ng mga kasalanang dapat nating panagutan. Pinawalang bisa niya ito at kasama niyang ipinako sa krus. Sabi po dyan, may listahan daw po ng kasalanan. Kung may listahan po ng kasalanan, gano'n po kaya kahaba? Ilang bond paper po kaya ang aabutin kung ililista po ang ating pong mga kasalanan simula pagkapanganak pa lang natin o kaya magkaroon ho tayo ng consciousness sa kasalanan. Gaano po kaya kahaba na kasalanan ang maililista? Pero buti na lamang ang ating pong Panginoong Hesus, sabi sa ating verse, ito po ay pinawalang bisa ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya ngayon po, bakit po natin masasabing sapat ang ibinayad ng ating pong Panginoong Hesus sa ating kasalanan? Dahil hindi po naging sapat sa paraan ng tao ang pagbabayad ng kasalanan bago po dumating at mamatay ang ating pong Panginoong Hesus. Again, ulitin po natin, hindi po sapat ang naging paraan po ng tao dati upang bayaran at mawala ang kasalanan natin bago po dumating at mamatay ang ating pong Panginoong Hesus. Dahil po dito, titignan natin na meron pong sistema ng paghahandog pagdating po sa kasalanan, pagdidil ng kasalanan, yung mga tao dito. Ito po ay lagi natin tinitignan sa Lord's Supper. At ang kanila pong ginagawa, sila po ay naghahandog ng dugo ng toro. Tayo po ba, naghahandog pa po ba tayo ng toro? Minsan hindi na nga po nakakita ng toro. Kalabaw, sa probinsya na lang tayo makakita. Pero isipin niyo po kung maghahandog tayo ng toro, hindi po sasakyan yung nakapila sa baba. Kalabaw. Hindi kaya po mga baka, mga hayop, mga nakapila po sa baba ang aayusin ng mga asher po natin. Hindi po sasakyan. Pero buti na lamang po, hindi na ganito, hindi na dugo ng kambing. Hindi na po paulit-ulit na sakripisyo taon-taon. At ano po ibig sabihin ng paulit-ulit na sakripisyo? Ibig sabihin po, hindi sapat. Ito pong dugo ng toro dahil hindi na natin kailangan paulit-ulitin pang gawin kung ayan naman po ay sasapat sa ating pong mga kasalanan. Ngunit dahil hindi po sapat ito, kailangan po ulitin ito taon-taon. Sabi po sa Hebrews chapter 10, 3-4, ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siyang nagpapaalala sa mga kasalanan nila dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Malinaw po, sabi diyan, hindi makapag-aalis, hindi po mawawala, hindi po makakapag-alis ang kasalanan na ito. Kaya po hindi sapat ang dugo ng hayop upang tuluyang burahin ang kasalanan, kundi ito po ay pansamantalang pagtakip lamang, at hindi po ito permanenteng pag-alis sa ating pong mga kasalanan. Kaya po ang kasunod na verse, nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, dito po natin makita ang kanyang kasapatan sa ating kaligtasan. Kaya nga, nang dumating dito sa mundo, si Kristo, sinabi niya sa kanyang Ama, hindi mo hinangad ang mga alay na hayop at mga handog. Sa halip, ipinaghanda mo ako ng katawang maihahandog. At sa verse 6, hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at ng iba pang mga handog para sa kasalanan. Alam niyo po dati, ito pong dugo ng hayop, ito pong mga dugo nito, ito po ay mabangong samyo sa Diyos.
Gusto niya po itong bagay na ito. Pero nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, sabi po dyan, hindi na ito ang hinahanap ng Ama. Dahil ang hinahanap niya na ay ang dugo at ang katawan ng ating pong Panginoong Hesus na sasapat, that all sufficient para sa ating pong kaligtasan. Kaya po pagdating po sa verse 9, makita po natin dito, kaya inalis ng Diyos ang dating paraan. Ano po yung dating paraan? Ano po yung dating pinakita natin dito? Dugo ng toro, paulit-ulit na ginagawa taon-taon. Inalis ito ng Diyos. Sabi po dyan, ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ni Kristo. Ano po, malinaw. Kaya po ngayon, wala ng mga toro sa baba. Hindi po tayo nagdadala ng mga kalabaw, ng mga hayop sa Panginoon dahil ito po ay pinalitan ng ating Panginoong Hesus na siyang ating tampok at ating pong sentro ng pagsamba na ating pong ginagawa every Sunday sa Lord's Supper. Ito po yung ating laging minimeditate, ating pong tinitignan. Kaya po sabi sa verse 10, at dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng sarili niya. Kaya po ang sistema o paraan dati, kailanman mga kapatid, hindi po ito tinuring na mali. Pero ito po ay malinaw mga kapatid na ito ay pansamantala. Ito po ay pansamantala lamang. Sa Colossians, ito po ay tinatawag na substance ng shadow. Ito po ay anino lamang. Pag ang anino, hindi po natin ito mahahawakan. Ang anino, hindi po tayo nito maliligtas. Naalala ko po pag sa mga games namin, kapag may hindi ka pa na-unlock na character, naka-block lang. Naka-block lang. Ang kita mo lang, hugis o kaya outline dun po sa games. Pero doon po wala. Doon po hindi pa totally na-reveal kung sino po yung mukha ng character. At higit sa lahat, wala pong pangalan. Pero ngayon, may pangalan na po ba? Ito pong foreshadowing. Yes. At ito po yung ating topic ngayon. Isang larawan na darating na mas dakila. Sabi po sa Colossians. Kaya nga po sabi kanina, yung mga paraan ng paghahandog kanina, ito po ay nagpapaalala lamang ng kasalanan. Ngunit ngayon, ito po ay nag-aalis ng kasalanan at ang pangalan po ng taong yan, na ang gumawa po sa atin, walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Sabi po sa verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito maulit kailanman. Pagkatapos na ito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa Kanya ang kasalanan ay hindi po tinakpan. Hindi po pansamantala. Hindi po ipinagpaliban. Hindi po installment plan ang pagbabayad ng ating Panginoong Hesus. Kundi nang siya po ay mahayag, hindi po simbolo, hindi po anino na lamang ang at nakita natin, ang nahayag po sa atin, kundi ang ating pong nasaksiyan ay isang loving, merciful, and gracious our Lord and Savior Jesus. Walang iba ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya po, mga kapatid, sapat ang ating Panginoong Jesus sa ating pong kaligtasan. Kaya kung may naisip pa po kayong mga paraan at options para maligtas, wala na po. Wala na po tayong idadagdag at papalitan sa bagay na iyan. Kaya po, mga kapatid, kung makita po natin na ang ating Panginoong Jesus ay sapat para iligtas po tayo sa impyerno, ay hindi ba sapat din siya para tugunan ang ating pong pangangailangan sa buhay? Of course, hindi po matatapos dito. Hindi po malulubos ang ating pong kasiyahan kung hindi sasapat ang ating Panginoong Jesus sa araw-araw. Kaya po ang ating next point, sabi dito, kasapatan ni Kristo sa buhay at pangangailangan. Dito po makikita natin ang kasapatan ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang po nakasarado pangkaligtasan. Ito po ay pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kung sapat po siya para sa eternity, hindi ba siya sapat para po sa araw-araw na ating pong gastusin, sa ating pong bills, sa ating pong mga anak, na ating pong mga problema. Isang linggo para i-survive ang petsa de peligro, at mga bagay na ating pong problema. Mas sasapat po ang ating Panginoong Hesus sa bagay na yan. Dahil kung naligtas niya po tayo sa pinakamabigat at pinakaproblema ng tao, which is ang kasalanan, ay higit niya po tayong maililigtas dito. Madalas po itong tinitignan
bilang war versus battle. Yung war, ito daw po yung laban natin sa kasalanan. Ito po ang pinakamalaking laban sa buhay ng isa pong tao. Ito pong kasalanan. At sabi po sa first point natin kanina, naging sapat ang ating Panginoon Jesus. Okay na tayo dito. Pero isipin po natin kung panalo tayo ng ating Panginoong Jesus sa war against sins, paano niya po kaya tayo ay maipapanalo sa battles, small battles ng ating pong mga buhay? Nandiyan po yung ating relationship sa anak, no? Matitigas nating anak, titigas na ulo nating anak, asawa, no? Sama na po natin diyan yung kapitbahay, no? Sama po natin diyan yung pera, mga gastusin, trabaho, asawa, no? Sa school. Kasama po itong mga bagay na ito. Kaya nga po dito meron tayong isang malaking tanong. Sabi po dito, do you have a big problem? Meron po ba tayong malaking problema? Taas po ng kamay na mayroon pong malaking problema. Huwag niyo po titignan yung katabi niyo. O hindi kaya niyo pong asawa. Baka po magka-problema po talaga tayo dyan. Pero po ang next na tanong, do you have a big God? Yes. Sa problema, ayaw po sumagot ha. Pero sa bigat. Pero lahat po tayo, maaaring lahat, meron pong malaking problema, pero ipapaling lang po natin ang ating paningin sa malaking Diyos na meron po tayo. Kaya po gaano kalaki ang ating problema kumpara kung gaano kalaki ang ating pong Diyos. Kaya po sabi dito, if God is bigger than your problem is small. Wala pong tayong problema. Pero po sabi po dito, but if your God is small, you have a big problem. Dito po tayo magkakaroon ng malaking problema, mga kapatid. Kapag ang ating pong problema ay mas malaki pa sa ating Diyos, talaga pong malaking problema yan. Pero kapag ang Diyos ay mas malaki sa ating pong problema, sabi po dyan, that's a small problem. Ito po ay maliit na problema lamang. Kaya po titignan natin dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, na dito po sa puntong ito, hindi na lamang po sapat ang ating pong Panginoong Jesus, kundi po siya ay more than enough. Siya po ay higit sa sapat. Sabi po sa Ephesians 3:22, sa makakagawa ng higit sa hiniling o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin, purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen. Bago po natin puruan itong verse 20, makikita po natin dito na sa bandang baba, tayo pong mga recipient na ito pong verse 20, sabi po dito, sa ginawa niya para sa iglesia, tayo po yan sa church. Kaya atin po itong makiklaim, atin po itong makikita ng ating Panginoong Jesus ay higit sa sapat dahil sa ating pong Panginoong Jesus at nagkaroon po ng iglesia, tayo pong church, na makikinabang sa bagay po na ito. Kaya ngayon, tignan po natin isa-isa itong verse 20. Sabi po dyan, sa English po natin tignan para mas ma-appreciate mo natin. Sabi dyan, now to Him who is able to do far more. Ito po bang far more, malayo na mga kapatid? Pag sinabi po bang far more, tanaw? Hindi po. Pag sinabi pong far more, napakalayo po niyan. Baka po nasa Visayas na yan, o sa Mindanao. O di kaya nasa ibang bansa na yan. At dito po sa far more, pwede na po tayo siguro ditong pwede na siguro natin ng tuldukan, no? Agree po ba tayo? Kasi far more na yan malayo na yan, tapos sunod na lang sa sentence. Pero hindi po dyan natapos mga kapatid. Ano pa pong sunod? Abundantly. Far more, abundantly. Hindi lang po malayo, abundantly. Kung isusukat po natin yan, wala na po siguro sa Pilipinas yan, nakalabas na ng bansa. No, baka nakaikot na po ng buong mundo. Pero hindi pa po dyan nagtatapos. Sabi po dyan, than all that we ask or think. Ano sabi po dyan sa ibang translation? Above all. No, kaya po tatlo, far more, abundant, and immeasurably, sabi sa iba. O kaya above all. No? Kaya tanaw pa po ba natin yan? Hindi na mga kapatid. Ito po ay higit sa sapat ang ating Panginoong Jesus na ating pong tinitignan sa talatang ito. Kaya po, dito mga kapatid, malinaw na ang ating pong Diyos ay limitless. Hindi po na matarok. Hindi po natin makita. No, siya po ay lagpasan, exceeding, sabi po sa ibang translation. Pero po ang tanong mga kapatid, if God is limitless, ngunit kung ang Diyos ay hindi malilimitahan, ang tanong mga kapatid, malilimitahan po ba natin ang Diyos?
Of course, no, dahil God is God. No? Hindi po natin malilimitahan ang kanya pong pagiging Diyos. Pero alam niyo po mga kapatid, pwede nating malimitahan ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanya pong pagdana sa kanyang kapangyarihan kapag hindi po tayo nagtiwala at hindi po natin hinayaan ang ating Panginoong Hesus na gumawa sa ating pong mga buhay. At alam niyo po, isa sa mga example dyan, pagdating po sa kaligtasan, ang ating pong Panginoong Hesus sapat sa kaligtasan pero sa isang kasalanan na tumanggi at ayaw niyang tanggapin ang ating Panginoong Hesus, mararanasan niya po ba itong pinag-aaralan natin? Hindi po. Kahit gaano ka-limitless God ang ating pong pinag-aaralan, kahit gaano kalaking Diyos ang i-explain po natin sa harap dito, hindi po mararanasan ng isang tao kung hindi siya magtitiwala at kung hindi niya tatanggapin ang ating pong Panginoong Hesus that all sufficient sa ating pong buhay na ito. Kaya po, malilimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya kapag nagtiwala po tayo sa sarili at pagdududa sa kanya pong sapat na biyaya. Kapag hindi po tayo nagtitiwala, hindi po natin makikita ito pong limitless power ng Diyos. Kaya po, the issue is not the size of your problem. The issue is the size of your view of God. Gaano po kalaki ang Diyos, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. Kaya po ang ating pong unang dapat nating makita, walang iba kundi trust Him. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Una pong bagay upang mapagbigyan daan sa kapangyarihan at ang magagawa ng ating pong Panginoong Diyos sa ating pong buhay, yan po ang magtiwala sa Kanya pong kaparaanan. No? Dahil sabi po dyan, ilagak natin, no? At ang rason po dyan para mawalan po tayo ng sense of control sa bagay na ito, no? Sa diskarte natin, sa kung paano tayo mabubuhay. Dahil po pagka po minsan, pag maliit lang ang problema, madalas tayo na po gumagawa. Kapag masakit lang ang ulo, kapag nilalagnat lang, o biogesic lang, no? Hindi po tayo tinatablahan, no? Hindi po tayo basta lumalapit sa Diyos. Pero kapag yung ating pong lagnat, umabot na ng 1 linggo, kapag yung ating pong sakit sa ulo, umabot na ng 1 buwan, o di kaya tagal na panahon, ano pong gagawin natin? Papa-check up na tayo. No? Tapos, magpapalista na tayo. Aatin na tayo ngayon ng prayer meeting at papalista natin dun sa operator. Ano? Tsaka pa lang una natin ipapalista dahil baka malalang sakit na. O di kaya baka yung sakit sa ulo, yung lagnat, high blood na. Kailangan mo na pala mag-maintenance. Ano po? Kaya kapag minsan, pag maliit na bagay, hindi po tumatalab sa atin eh. No? Hindi po natin makita ang Diyos. Pero kapag malaki na, pag malala na, tsaka lang po tayo lalapit sa Diyos. Pero hindi po ganito dapat natin makita kung paano gumagawa ating Panginoong Hesus. Kundi sa lahat po ng pagkakataon, dapat po natin itong pagkatiwalaan upang magbigay daan sa limitless, sa all-sufficient power ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya po ang pangalawa dyan, hindi po sapat na tayo ay magtiwala, kundi to obey Him. At ang makikita po natin dito, upang hindi po natin gawin ang sarili ho nating kaparaanan, kundi umasa sa kaparaanan ng Diyos. Ngunit ito po ay madalas na malabo, ito po ay madalas na mahirap, hindi natin maintindihan. Katulad po ni Peter, no? Wala na po silang mahuling isda, pero sabi po ng ating Panginoong Hesus, ihagis mong muli ang iyong lambat. Inutusan ni Jesus si Pedro na ihagis muli ang lambat. At ano pong naging pong bunga? Nung sundin niya ating pong Panginoong Hesus, naranasan niya mga kapatid sa kanyang pong buong taon ang kanyang pong pagtatrabaho, ang pinakamalaking huli, pinakamataas na sales, ang pinakamataas na peak ng kanyang pong trabaho sa kanyang pong buhay, pinakamalaking sahod, no? Nang siya po ay sumunod sa ating Panginoong Jesus. Hindi niya po ito nararanasan sa kanyang buong karera ng kanyang pong pangingisda. Pero naranasan niya ito pong exceeding, abundant, above all. Hindi niya po maisip no? Kung paano po nagkaroon nito. Walang huli dito sa part na to Pero nung ihagis niya po ang lambat, kulang ang isang bangka para isakay ang marami pong isda. Kaya niyo po mga kapatid, sa buhay po natin, nais ng Diyos na maranasan natin ito sa ating relationships.
Nais po ng Diyos na maranasan natin ito sa ating trabaho. Baka hindi pa po natin naranasan, no? Na maging best employee o hindi ko kaya maka-perfect sa exam. Yung mga feeling po natin na imposibleng mangyari, no? God can do more exceeding, abundant, above all what we ask, above all what we imagine. Sabi po sa verse. Nahirapan po ba tayo magpatawad? Nahirapan po ba tayo sa ating anak, sa ating pamilya? Mga kapatid, God can do more, exceeding abundant. Hindi po natin maarok para gumawa sa ating pong mga buhay. Kaya po, ang last, nakita rin po natin dito, is we need to prove Him. Kailangan po nating patunayan sa ating pong mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, hindi po sapat na every Sunday makikinig po tayo dito na parang makikinig tayo sa isang inspirational speaker, no? Na pagkatapos po we are very inspired, no po, na lalabas ng church. O hindi kaya para po tayong nanonood sa isang stand-up comedian na pagkatapos po ng Sunday uwi na at wala na lang. Alam niyo po mga kapatid, hindi sapat ang testimony. Hindi po sapat na sasabihin sa atin ng mga tumatayo dito na mabuti ang Diyos, maibigin ng Diyos, no? Di po sapat dito ang katangian ng Diyos na nagpapagaling sa cancer, nagbabago ng buhay mula sa pagiging addict. Alam niyo po ilang interchurch na yung dumaan, pero ganun po yung mga laging testimony, no? Mga laging binabago mula sa pangit na buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi sapat ang lahat po ng testimony, hindi po sapat ang katangian ng Diyos na sinasabi sa atin dito every Sunday kung hindi po natin mapapatunayan sa atin pong mga buhay. Kaya dahil ito po ay mananatiling isang kwento lamang. It's just the words, mga kapatid. At iiwan natin every Sunday. Ito pong ginagawa natin dito, matatapos ito mamaya. No? Yung mga testimony na maririnig po natin, matatapos na lang po yan. Pero kailangan po natin, mga kapatid, na subukan. Sabi po sa Psalms 34 verse 8, subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Naalala ko po yung lagi pong ginagamit dito na example, isa pong mansanas. Ang mansanas po, kahit gaano ko siya i-describe na siya ay masustansya, na ito ay masarap, ito ay matamis, malutong, galing po sa ibang bansa. Hindi niyo po matatanggap ang nutrients, hindi niyo po malalasahan itong mansanas hanggat hindi ninyo sinismulang kagatin, i-digest sa katawan, pumasok yung nutrients sa ating pong katawan. Ito po ay mananatiling salita lamang mga kapatid. If you fail to prove the Lord Jesus na all-sufficient sa ating pong mga buhay. Kaya po mga kapatid, dito po tayo pupunta sa ating pong last point. Sabi po dito, ang ating pong pangatlong point, kasapatan ni Kristo sa ating pong kakulangan at kahinaan. Siguro po mga kapatid, hindi na natin kailangan ang Panginoong Yesus. At hindi niya na po siguro kailanganing bumaba sa lupa kung wala ho tayong kakulangan, kung wala ho tayong kasapat, kung wala ho tayong kahinaan. Dahil ano pong silbi, no? Na maging sapat ang ating Panginoong Yesus kung kumpleto na po pala tayo. Pero dahil tayo po ay broken, na tayo po ay sira, at tayo po ay nabubuhay dito po sa mundong broken, at tayo po ay maraming kakulangan, kahinaan, kailangan po natin ang ating pong Panginoong Yesus. Sabi nga po, ito po ay negosyo ng kakulangan. Gusto lagi re-remedyohan, gusto lagi i-edit, gusto lagi po papalitan. No, kapag pango, rhinoplasty, kapag kayo manggi, gusto, gugluta, papaturok, ano po. Hindi po laging sapat hindi po lagi nagiging kontento sa ating buong buhay. Pero alam niyo po, ang kailangan po natin mga kapatid ay ang ating pong Panginoong Yesus sa bagay na ito. At ito po yung titignan natin dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi po dito, ngunit sinabi ng Panginoon, sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo. My grace is sufficient for you. Sabi po sa English. Sapagkat ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya po dito may kita po natin mga kapatid na hindi niya lamang pinupunan ng ating pong Panginoong Yesus ang ating pong kahinaan, kundi ginagamit niya ang ating pong kahinaan para maging daluyan ng kanya pong kapangyarihan. Ang context po nito mga kapatid ay si Apostol Pablo ay mayroong tinatawag na thorn in the flesh. 3 beses niyang pinanalangin at ang sagot po ng Panginoon
ay hindi naman no, no, at hindi rin naman yes. Pero ang sagot po sa kanya ng ating Panginoong Jesus, my grace is sufficient for you. Pero sinagot po ba siya? Yes, sinagot siya. Pero ang sagot, my grace is sufficient for you. Hindi po tinanggal yung thorn in the flesh, hindi po pinalitan, kundi sabi po dyan, my grace is sufficient for you. Kaya alam niyo po, si Apostol Pablo, isa sa pinakamalapit no, sa puso ng ating Panginoon. Kaya kung tayo nga po, kung tayo ay pinakamabait na anak ng ating pong tatay, wala po sigurong bagay na hindi niya kayang ibigay as long as may pera. No? Bibigay niya yung bike, bigyan ka ng motor, bigyan ka ng sasakyan. No? Pero ang ating, si Apostol Paul, bakit po kaya hindi sa kanya binigay ng Diyos? Kahit siya pinakamalapit, no? Siya yung pinakamaraming nasulat sa Bible, no, na epistles, pero bakit hindi po sinagot ng ating Panginoong Jesus na tanggalin yung thorn in the flesh? Dahil meron pong masigit na purpose ang ating Panginoon. Sabi po dyan, sapat ang biyaya ko para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Yung kahinaan po ni Apostle Paul, na thorn in the flesh, di man natin masabi, hindi po malaman kung ngayon po ay cancer o hindi kaya sakit, o ano man yan, o hindi kaya kasalanan na struggle niya. Hindi po ito tinanggal para sa po dyan, dito makikita ang kapangyarihan ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya hindi po pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kabila ng ating pong kakulangan o kahinaan, kundi pinapakita niya ang kapangyarihan gamit ang atin pong kahinaan. Malaki po ang pagkakaiba na, sige anak, okay lang kahit mahina ka, makikita mo pa rin ang aking kapangyarihan. Pero hindi po ganoon. Ang pagkasabi niya po, anak, yung kahinaan mo ay aking gagamitin upang makita ang aking kapangyarihan. Upang makita ang aking kapangyarihan. Kaya naalala ko po dito mga kapatid ng kwento ni Lazarus nang siya po ay 4 na araw ng patay at nangangamoy. No, marami po ang sumisi sa ating Panginoong Jesus, Lord, ba't ka late? Lord, ba't tinayaan mong mamatay? No, itong pinakamalapit na kaibigan ng ating pong Panginoong Jesus. Bakit po inayaan ng ating pong Panginoong Jesus na mamatay? Si Lazarus. Pero po, sabi sa John 11, verse 4, nagkasakit siya upang maparangalan ng Diyos, nang sa gayoy maparangalan din ang anak ng Diyos. No, hinayaan po ng ating Panginoong Jesus na mangamoy. Ano po mga kapatid, anong mas nakakabilib? Yung doktor na nagpagaling ng cancer o yung doktor na bumuhay ng patay? Yung bumuhay po ng patay mga kapatid. Pero ano pong mas nakakabilib? Yung bumuhay ng patay na 1 araw o bumuhay ng patay na 4 days nang nangangamoy? Ano po mas nakakabilib mga kapatid? 4 days na. Nangangamoy na yan. Baka hindi na kayang i-explain niya ng science. Yung first day, baka kaya pong pagrasunan Pero itong 4 na araw ng patay at nangangamoy, mga kapatid, imposible. No? Wala pong makakagawa ng bagay na ito. Kaya nga po, after nun, sabi, maraming mga tao na nakikinig ang naligtas. Kaya isipin niyo po, kung pinagaling agad ng ating Panginoong Jesus si Lazarus, hindi hinayaang mamatay, hindi mangamoy na 4 days, baka iilan lang ang maligtas. Pero dahil hinayaan ng ating Panginoong Jesus na mangamoy, mamatay ng 4 na araw, sobrang dami po ang naligtas sa kanila pong mga kasama. At ito po ay naging daluyan ng isang malaking kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya kung ito po ay nagiging daluyan upang mahayag sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, re-remedyohan pa po ba natin? Pipilitin po ba natin alasin at dagdagan? Hindi na mga kapatid. Dahil maging si Apostle Paul, sabi po sa verse 9, kaya buong galak kung ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. And here's the beauty of Christ's sufficiency, mga kapatid. Ang kasapatan ng Panginoong Jesus sa ating pong buhay sa mga sumampalataya sa Kanya, hindi po inaalis ang ating kakulangan at kahinaan, kundi ito po ay ginagamit upang maihayag ang dakilang gawa ng ating pong Panginoong Jesus. Sabi po sa ating last verse, dahil dito, di ko po pala nalagay. Pero sabi sa last verse, sa verse 10, dahil dito, nagagalak ako sa kabila ng aking kahinaan, mga panlalait, mga pasakit,
mga pag-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Sabi po sa ating kanta, sa English, for when I am weak, then I am strong. Alam niyo po mga kapatid, may bagong pananaw ang si Apostle Paul dito. Hindi niya na po iniiwasan o kinamumuhian ang kahinaan at kakulangan. Hindi niya na po tinatakbuhan ang kakulangan. Hindi niya na po tinatago ang paghihirap. Kundi ito po ay tinanggap niya dahil naintindihan niya na ang kasapatan ng biyaya ng Diyos ay ginagamit ang ating pong kahinaan at kakulangan upang maging daluyan ang kanya pong kapangyarihan. Sabi po sa last verse, no? For when I am weak, then I am strong. Kapag mahina ka, dito po sa mundo, talo ka. Kulang ka. Kailangan mo pandagdagan. Kailangan mo palitan. But with Christ's sufficiency, mga kapatid, kapag mahina ka, doon ka malakas. At ito po ang daluyan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi dahil malakas po tayo sa ating sarili, kundi dahil tayo po ay umaasak sa kasapatan ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya po as we end, sabi po dito sa malaking tanong natin ay, gaano kalaki ang problema mo na hindi kayang sapatan ng ating pong Panginoong Jesus? Mga kapatid, gaano kalaki ang ating pong problema na hindi po kayang sapatan ng ating pong Panginoong Jesus? Lumapit po tayo, manalangin, isuko natin ang ating pong kahinaan sa Kanya. Dahil ang Diyos na sapat sa kaligtasan, sapat sa pangangailangan at sapat po sa ating kakulangan, ay all sufficient, sabi po sa ating pong topic, ay magiging kasapatan natin at wala na po tayong hahanapin pa sa buhay na ito. Kaya po muli, isa pong pinagpalang umaga, mga kapatid.